talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka, walang iba kundi dito lang sa Calabarzon. Ako po ang inyong likod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani, mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Ayan, at tayo ay napapakinggan live sa ating mga partner radio stations at dito nga sa 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula, Katanawan 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre naman Kuya Bogs, hindi nagpapatalo ang ating mga team social media. Live na live tayo ngayon sa official Facebook page ng DA Calabarzon. Yan, magandang umaga naman sa aking na napakagandang partner, Agri Daldal, Agri Dani. Magandang umaga rin sa iyo Kuya Bogs, sa tatapos nga lang ng tag-ulan at medyo maulan-ulan ulit ngayon. Yan, hindi mo na maintindihan ang panahon ngayon, ano? Parang babae. Ayaw sabihin parang babae, baka mabash ako dito. Teka muna. Pero yun nga, tuloy-tuloy nga mga manakanakang pag-ambon, pag-ulan sa iba't ibang parte ng Calabarzon. Kaya naman na paalala, magdala lagi ng pananggal laban sa ulan. Oo, dapat lagi din tayong handa. Huwag nating kalilimutan na ipa-insure yung ating mga pananim, lalo sa mga magsasaka. Yan, kaya naman magandang umaga din sa ating mga tagapakinig, ang ating mga suki na talaga namang araw-araw talaga. Araw-araw nakatutok sa ating radyo natin Laguna at syempre dito sa ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon tuwing Miyerkules. Yan, may mga isa-shoutout ka ba Kuya Bogs? Lagi natin sinashoutout si Sir Alex Bongko. Magandang Oo umaga naman, ang po. ating numero unong fan. Siyempre Yan. si Sir Orlando Macabus, ang ating paboritong nagluluto ng ating mga pagkain sa kantin. Uy, oo. At syempre may mga kasama siya dyan. Lagi din sila nagpapabati, si Ma'am PB, Ma'am Net, at Sir Carlo. Magandang umaga. Sana nakikinig po kayo ngayong umaga. Yan, syempre nais ko ring batiin ang ating Regional Executive Director, Sir Fidel Libao, for making this program possible. Yun. Naman, talaga oo. naman. Uy, nga pala, baka makalimutan ko. Maraming salamat syempre sa aking sponsor ng hair and makeup. Ang asawa Oo, ko, ang syempre. aking asawa, yan. Ikaw ba, Dani? Wala ka pa bang balak humanap ng kabiyak? Ay, pwede bang next question? Siyempre, biro lang. At sa mga, yan nga, tulad dito, nag-uulan. Talaga namang masarap ang medyo, may kaunting kateks man lang na, kumain ka na ba? Ayan, ako, hindi naman. Okay lang din kahit mag-isa ka dyan, nagmumukmuk ka lang sa kwarto mo, di ba? Nakakumot ka, nagbabasa ng balita at nanonood ng TPNC. Yun naman, ay singit mo pa rin, partner. Napakagaling mo Syempre, talaga. promotion. Oo, kaya naman yun nga, ang panahon ay maulan, kaya tumutok tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. DE4A F2C2 sinanay ang 21 cluster ng mga magsasaka sa pagninegosyo. Chiverly Kagitla magbabalita. Sinanay ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program ang 21 cluster ng mga magsasaka ukol sa entrepreneurial mindsetting mula noong ika-22 hanggang ika-23 ng Hulyo sa Los Baños, Laguna. Ito ay upang ihanda ang mga cluster sa pagkakaroon ng bisyon sa pagnenegosyo sa tulong ng pag-alam sa mga katangian ng pagiging negosyante at pagbuo ng mga ideya sa negosyo na nakasentro sa kanilang pag-unlad.
Ilan sa mga tinalakay ay ang pagpapalisensya ng negosyo, angkop na pakikipag-ugnayan sa mga customer at paggawa ng business model canvas. Nagbigay inspirasyon din sa isang pananalita si General Manager Joel Atendido mula sa isa sa mga modelong cluster sa rehiyon, ang Llano Farmers Multipurpose Cooperative. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Pamamahala ng sagingan tampok sa pagsasanay na bigay sa magsasaka ng San Francisco, Quezon. Yumika Grieta, magbabalita. Aabot sa 33 magsasaka ng saging ang naging kalahok sa Package of Technology on Nutrient and Pest Management of Banana hatid ng DA Calabarzon High Value Crops Development Program noong 18 ng Hulyo sa San Francisco, Quezon. Ipinresenta ni Municipal Agriculturist Randy Riego ang kasalukuyang estado ng pagsasaging sa bayan. Tinalakay din dito ang mga paksang bugtok diseases and its management, standard protocol for the movement of plants and plant parts with regard to disease of banana commodity, action plan for the municipalities affected by bugtok, at creating healthy soil through soil rejuvenation. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng San Francisco sa pangunguna ni Mayor Maria Cresna Fernandez. Naging tagapagtalakay sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa Bureau of Plant Industry Region 4A, Plant Quarantine Service ng Quezon at mga kawani ng DA Calabarzon HVCDP, Regulatory Division at Regional Crop Protection Center at kinatawan ng Enviroscope Synergy Incorporation. Ito si Yumika Grieta para sa Balitang Sakahan. At Regional Agricultural Engineering Division nagsagawa ng mid-year assessment para sa taong 2024. Laika May Del Mundo, magbabalita. Nagsagawa ang DA Calabarzon Regional Agricultural Engineering Division o RAED ng mid-year assessment para sa taong kasalukuyan noong 17 ng Hulyo. Ilan sa mga inilahad dito ay ang lagay ng mga proyektong infrastruktura ng kagawaran at balidasyon nito. Partikular ang mga makinarya, pasilidad, small-scale irrigation projects, farm-to-market road at iba pa. Dito ay inihayag din ang mga plano at inaasahan pang maisasagawa ng RAED sa natitira pang kalahating taon sa tulong ng Programs and Projects Management Section, Standards Regulation Enforcement Section, at Engineering Plans, Design and Specification Section. Ito si Laika Del Mundo para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. At para naman sa ating Agri Panahon, ayon sa pagtataya ng DOST Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa ating bansa, partikular sa kanluran at gitnang bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o hanging habagat. Posible pa rin ng mga isolated rain showers at thunderstorms o pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, kaya naman magdala pa rin ng pananggalang laban dito. Inaasahan din na humina ang epekto ng hanging habagat, kaya posibleng isolated thunderstorms ang maranasan sa mga susunod na araw sa bandang hapon hanggang gabi. May mga namataang cloud cluster sa West Philippine Sea sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon at sa Mindanao, pero wala sa mga ito ang inaasahan na magiging bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. At para naman sa ating mga farm weather advisories, baka tutulong ang mga naging pag-ulan noong nakaraang araw sa paghahanda ng lupa at pagtatanim ng palay, mais, gulay at prutas. Iwasan ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na pagsapit ng hapon. Ayan, talaga naman napakasiksik, liglig at umaapaw nitong ating mga balita ngayong linggo, partner. Lalong-lalo na't may mga pagsasanay tayong narinig, Kuya Bogs. Ibang-iba talaga kapag ang pinopromote na natin dito, hindi lamang sa produksyon, ano? Tama. Talagang pati yung pagnenegosyo. Yan. Nandun na tayo sa dulo eh. From production to parang negosyo na. Kasi ang target talaga natin sa ating mga magsasaka, hindi lang basta magsasaka, basta lang produce ng produce. Kundi matuto sila nung mindset ng pagiging isang businessman. Oo,
Oo, tama. Yun. Kaya meron silang tinatawag na mindsetting ba? Talaga Yan, naman. So, mindset ba? Mindset. Oo, mindset ba? Mindset. At syempre yan, hindi pa pauli ang ating mga taga-engineering division. Oo. Talagang sinisiguro nila na ang mga proyekto na inilalatag ay na ipatupad at nako-construct. At saka hindi po yan basta pag naibigay sa mga magsasaka yung makinarya, yung mga pasilidad, hindi pwedeng hindi i-validate at i-check yan. Nandyan lagi ang Oo, RAED. tama. Yan, kasi sa mga ganitong panahon, talaga namang mapapakinabangan natin itong mga proyektong ito. At ito pa nga pala, Kuya Box, nalimutan nating sabihin, meron tayo nga palang YFCO, yung tinatawag nating Young Farmers Challenge. Ay, oo, maganda yan. Is Oo. 2024. Yan, kaya naman sa mga kabataan, makinig. Yan. Sa mga kabataan na nasa edad 18 hanggang 30 na Uy, interesado lampas na ako. o gustong mag-agri-negosyo ay inaanyayahang lumahok sa programang ito. Makikita nyo po yan sa official Facebook page ng DA Calabarzon. Yan, oo. Talaga namang napakinggan din ng mga nakaraang programa sapagkat nasaksihan na natin kung ano yung mga ginagawa nitong mga contestant dito sa Young Farmers Challenge. At hindi lang basta sila gagawa, may premyo. Tama. Oo. Ang maganda nito, may puhunan na sila sa sarili nilang Tama. negosyo na hindi ka lang basta magsisimula. Pwede mo mapaunlad at mapagpatuloy yan sa pamamagitan ng pananalo dyan sa ating competition ng YFC. Tama ka dyan, partner. Kaya nga, sa mga para sa karagdagang impormasyon, tumutok lamang at i-like at i-follow ang ating official Facebook page, Department of Agriculture, RFO4A. Tama ba? O DA Calabarzon. DA Calabarzon. Kaya naman marami pa silang malalaman sa pagbabalik nitong ating Programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best.
po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan partner, at nandito na nga tayo sa ating segment na programang DA Best o programang The Best. Oh, ganda. Ang ganda naman ng pasok natin doon. Parang pinractice. Programang The Best. At yung araw nga makakasama natin ang isa sa tinuturing na lakas ng kababayan at ng kabataan. Taga saan nga bang program ito, partner? Ayan, mula ito sa livestock program, isa sa lakas ng Region 4 Calabarzon. Yan, nakakatuwa na pabata ng pabata yung isa sa mga nangunguna sa ating mga program. Hindi pala to isa sa lakas. Lakas talaga ng DA Calabarzon ang livestock. Oo, ang livestock, ang paghahayupan. Hindi paghahayop ha, paghahayupan dito sa ating rehiyon. Kasi parang itinuturing na pang ilan ba tayo? Number 1, number 2 ba tayo na supplier? Isa tayo sa top 3 na supplier sa buong bansa. Ng meat and poultry. Yan talaga naman. Kaya naman makakasama natin ngayon ang isa sa mga, congratulations nga pala, kakakasalang nito. Yan. At kakapasalang ata bilang isang professional teacher. Ayan, congratulations naman. Sino ba ito, Kuya Bogs, na ating guest ngayong araw para malaman natin yung estado nga ba ng livestock, ng bilang livestock region dito sa Calabarzon. Yan, walang iba kundi ang kakasalamang congrats, Miss Diane Rose Alcala Abas. Maraming salamat, Bogs and Danny. Ako po pala si Diana Rose Alcala Abas, Alternate Livestock Program Coordinator ng DA4A para sa DA Best Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang araw po. Ngayong pong araw na ito ay ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang livestock program at kung ano po yung mga proyekto at projects na ini-implement po under DA Livestock Program 4A. So bago ko po ibigay kung ano-ano po ang mga programa at intervention na binabahagi po ng DA Calabarzon patungkol po sa paghahayupan, nais ko po munang ipaalam din po sa inyo kung ano po ba ang mga vision, mission, goal at objectives ng programa. Pagdating sa vision ng livestock program, a meat, egg, and milk secured and resilient Philippines anchored on a vibrant, robust, and globally competitive livestock and poultry industry and prosperous farmers. So, dito po, makikita po natin na halos lahat naman po ng programa ng Department of Agriculture ay pumapatungkol po sa food security. So, ito po yung isa po sa pananaw po ng livestock program. Next po. Pagdating po sa mission, ninanais po ng National Livestock Program na mag-serve as guide po na para po sa mapanatiling sustainable development po ng livestock and poultry subsectors po sa pamamagitan po ng pagbuo po ng mga komprehensibong plano, paggawa po ng mga plano at pag-iimplementa ng mga programa at proyekto na ikinonsulta naman po sa ating mga kasamahang private stakeholders. Pagdating po naman sa mission po ng livestock program, ninanais po ng National Livestock Program na mag-serve as the driver and catalyst po for the accelerated growth and sustainable development of the livestock and poultry subsectors. Ito nga po ay sa pamamagitan ng paggawa po o pagpo-formulate ng mga komprehensibong plano, pagpo-propose po ng mga proyekto na makakatulong po sa ating mga mag-aalaga ng hayop at pag-iimplementa ng mga programa at proyekto po na ikinonsult naman din po natin sa ating mga kasamahang private stakeholders and other stakeholders along the value chain. Next po, pagdating naman po sa goal po ng livestock program, the Department of Agriculture Livestock Program will help ensure food security, alleviate poverty, enhance incomes and profitability, and achieve global competitiveness for the livestock and poultry subsector. So, meron pong 4 na objective po ang National Livestock Program. Una po, increase livestock production and improve productivity to help ensure availability, accessibility, and affordability of livestock products. So, una po sa pinaka-objective po ng livestock ay mapataas po ang volume of production ng lahat po ng livestock commodity. Pangalawa po, invigorate the rural economy by promoting enterprise development and increase farmers' income. So ngayon po, hindi na lang po mag-aalaga po ang itinuturo po para po sa ating mga kasamahang maghayupan. Kung ito po ay dinadevelop na din po na maging isa pong enterprise. So mamaya po may mga proyekto po tayo na ipa-flash din po dito kung ano-ano po ba yung mga programs and projects na makakatulong po para maging enterprise po ang isa pong samahan o ang isa pong FCA. Next po,
ensure the compatibility of practices in livestock and poultry enterprises with environmental standard. So habang pinapataas po natin ang volume of production ng ating pong mga alagang hayop dito sa Calabarzon, ninanais din po ng livestock program na kasabay po nito ay hindi po natin masyadong maapektuhan ang ating environment. So may mga programa din po tayo na nagmi-mitigate pagdating naman po sa ating pong environment. Next po, and the last objective po is work for the global competitiveness of the domestic poultry and livestock enterprises and venture into the export markets. So ngayon po, hindi na lang po natin tinitingnan na bukod po sa food security, ninanais po din natin na dumating din po yung araw na kaya na rin po nating makapagsabayan globally. So, yun po. So, ito naman pong next slide, pinakikita lang po dito yung comparative budget allocation po na ang livestock program from 2021 to 2024. So, kung mapapansin po ninyo, from 2021 to 2022, medyo malaki po ang naging increase po ng budget ng livestock program sa Calabarzon. Dahil nga po ito sa nangyari pong pagkakameron po ng ASF po dito sa Calabarzon. So, from 51 million po from 55 million po ng 2021, naging 483 million po ng 2022, tumaas din po ng 2023, 590 million, at ngayon nga pong 2024, ay medyo bumaba na po yung budget from 590 million, 232 to 234 million po. So, mamaya po, ipapakita ko kung bakit po, yung pong mga proyekto na nalagdagdag po, kung bakit po may pagtaas po ng budget allocation from 2021 to 2022. So, pagdating po sa mga major programs and projects po na ini-implement po ng livestock under production support services, o ito po yung mga programa na ini-implement po. Una po, Strengthened Animal Genetics Improvement Program, o yung pong SAGIP. Under po nito, may dalawa pong program na ini-implement po ang livestock. Ito po yung Unified National Artificial Insemination Program, kung saan po namamahagi po ng mga similya sa ating po mga AI technician po sa Calabarzon. So, meron po tayong mga tinatawag na PAIC, na ito po yung in coordination po sa ating pong mga probinsya. Sila po yung nagsasagawa po ng pag-artificial insemination po. So, yung pong similya naman po na ito, mostly po is sa large ruminants, cattle po, at saka po sa Carabao. So, yung sa cattle po is nanggagaling po sa BAI, then yung pong sa Carabao po ay nanggagaling po sa PCC, or Philippine Carabao Center po. Tapos po nito, ito pong Unified National Artificial Insemination Program, na isa nga pong programa ng SAGIP. Ang pangalawa po is yung Philippine Native Animal Development Program, kung saan naman po meron po tayong mga station dito po sa Calabarzon. Meron po tayong 2 stasyon po, located po sa Chaong, Quezon at sa Batangas, dito po sa Lipa, na nagpo-produce po ng mga native animals. So dito po sa Batangas, sa Lipa, meron po ditong mini-maintained na mga native swine and native chicken po na nagpo-produce po, at yung pong produce po nito ay dinidistribute po natin sa mga FCA na may request po ng native animals. So pagdating po naman sa Chaong, Quezon, meron po tayong mga mini-maintain po doon na native chicken na nagpo-produce din po at distribute din po natin sa ating mga FCA. Under National Livestock Program, Poultry and Dairy Feed Enhancement Exploration and Development Program, ito naman po yung programa na patungkol po sa pagbabahagi po ng mga forage, seeds, and forage cuttings. So, dito naman po, inibigay po natin sa mga individual farmers, sa mga FCA din po, kung sino po yung may mga request. Pang-apat po na programa po is National Livestock, Poultry, and Dairy Animals Production and Distribution. So, kung kanina po is meron pong native animal na mini-maintain at nagpo-produce at dinidistribute po from station, meron din pong non-native animals kung saan po katulad ng programa po ng native animals na nagdi-distribute at nagpo-produce at nagme-maintain, ganun din po yung ginagawa po sa non-native animals. So, meron po tayong 3 station po na nagpo-produce po galing po sa Chaong, Quezon, Lipa, Batangas at sa Tanay, Rizal. So, sa Chaong, Quezon po, meron pong
swine, goat, and sheep na mini-maintain. Pagdating naman po dito sa Lipa, meron pong goat and sheep. At pagdating naman po sa Rizal po is meron pong duck and chicken po. So, another program po na ini-implement po ng livestock is yung Animal Health Improvement Program. Ito naman po is yung pag-procure ng mga test kits. So, ito po ay nilalodge naman po natin or ibinibigay po natin ang mga pinarocure po na test kits ay sa ating pong RADDL na ginagamit naman po ng ating mga farmers through mga surveillance po na kinakandak din po ng ating mga in partnership sa ating mga local government units. So, sa Animal Health Improvement Program po, meron din po ditong procurement ng mga disinfectants kung saan po dinidistribute naman po natin ito in coordination po sa ating mga Provincial Veterinarian Office or Provincial Veterinary Office po. Next po. So, tapos na po tayo sa production support services po. Another major programs and projects po ng livestock program under naman po ng Extension, Support, Education, and Training Services or ESETS po. Meron po tayong Agricultural Worker Incentives Program. So, ito po ay isa din po, ngayong taong 2024 po, isa po sa may pinakamalaki din po na allocation ng budget is ito nga pong ating incentive po sa ating mga una po, livestock inspector, meat inspectors, pangalawa po sa ating po mga barangay biosecurity officers, and AI technicians, at kasama din po dito ang ating pong mga PAPSI-MAPSI. So, meron po silang mga insentibo na natatanggap mula po sa Calabarzon, like DA4A. Wait lang. Ulitin ko na yung part na yun. Sige. Mula sa DA Calabarzon. Sige. Mula sa DA Calabarzon, so ito yung mga incentive na nare-receive nila. So, another program under Extension Support, Education, and Training Services, ito yung mga awards and recognition naman. So, pagdating naman sa awards and recognition, ito naman yung mga binibigay natin sa mga outstanding farmers and AEWs na nagpakita ng kanilang magandang performance pagdating sa pag-aalaga ng hayop at pagiging isang extension worker. So, another major programs and projects, ito naman under Provision of Agricultural Equipment and Facilities or PAEP, merong ina-implement ang livestock program na Agricultural Farm Acquisition, Mechanization, and Modernization Program. Ito is yung pagbili ng mga equipment at ibinibigay natin sa ating mga FCA, at ang mga example nga nito is potty chopper at incubator with hatcher. So, another program is yung production facilities. Under production facilities, merong dalawang program na ini-implement ang livestock. Ito na nga yung Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program. Ito yung isa sa mga proyekto na kung matatandaan nyo sa previous slides na nagkameron ng increase ng budget allocation ang livestock program. Dito, almost 90% ng budget nun ay dito nakalodge, or ito yung kailangang i-implement na project, yung tinatawag na INSPIRE. So, under INSPIRE, meron tayong establishment of biosecured and climate controlled finisher operation facility. So, itong programa na ito is yung from 2022, 2023 is nag-focus tayo more on sa pag-establish ng mga biosecurity and climate control finisher operation facility, which is for finisher. Ngayong 2024, based on Memorandum Circular number 28, so yung ating partner is minodified natin. So mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung modified INSPIRE. So, another program under PAEP is yung Livestock Economic Enterprise Development Program, kung saan naman ito naman ay establishment ng iba't ibang klase ng multiplier farms, iba't ibang klaseng commodity such as multiplier farm for cattle, for chicken, for goat, for duck, and for rabbit. So, nice ko ding ipakita kung ano-ano ba yung mga nakatarget naming mga physical target namin for 2024.
Under UNAIP, o ito nga yung Unified Artificial Insemination Program, so sa taong 2024, meron kaming tinarget na 3,690 cattle inseminated and 2,560 carabao inseminated and 1,105 goat inseminated. So ang unit niya is number of heads inseminated. So as of June, meron na kaming nasa around 5,046 animal inseminated ng cattle, carabao, and goat. Forage enhancement program naman, meron kaming nakatarget na 20 kilograms of forage seeds and 10,000 pieces of forage cutting. So as of June 2024, nakapag-distribute na ang program ng 8 kilograms para sa 3 FCA na forage seeds at meron ng 1,900 pieces ng forage cuttings para sa 2 FCA at 5 individual farmers. So, yung mga hindi pa na-accomplish is tuloy-tuloy naman ang pag-accomplishment namin ito hanggang sa matapos ang taong 2024. So, under Philippine Native Animal Development Program, meron kaming nakatarget ngayong taon na 18,000 heads of native chicken and 72 heads of native pig produced from station. So, ito bali ay ibibigay namin sa, itong 18,000 heads ay mapapabigay sa 45 FCA. So, around 400 heads yung isang module na binibigay namin sa isang farmers cooperative and associations. At pagdating naman sa native pig is meron kaming nakatarget dito na 8 FCA which is 9 heads per FCA ang kanyang module sa native pig. Pagdating naman kung may native animals nga kami na mini-maintain, dinidistribute, pinoproduce at dinidistribute, so meron din kaming non-native animals. Pagdating sa non-native animals, meron kaming target na for distribution na 16 heads of goat, 8 heads of sheep, and 72 heads of pig na produce from station. At ito rin yung aming dinidistribute. Next. Pagdating naman sa Animal Health Improvement Program, so meron kaming nakatarget ngayong 2024 na procurement ng 647 test kits, so 607 ASF test kits and 40 AI test kits, at merong 1,000 gallon disinfectant na for distribution sa ating mga provincial veterinary office. So, yun yung under ng production support services. Pagdating naman sa PAEP o yung pagdating sa provision of agricultural equipment and facility, under Livestock Economic Enterprise Development Program, meron kaming nakatarget na 6 cattle feedlot fattening project. So, ang status niya as of today, meron na kami mga validated na FCA, meron na ring ongoing procurement ng building. So, mamaya papaliwanag ko kung ano yung mga package na nakapaloob dito sa cattle feedlot fattening project. So, meron kaming nakatarget na 3 units na multiplier farm per goat. So, may identify na rin kami and validated na mga farmers cooperative and associations sa beneficiary para dito. And 1 unit ng multiplier farm for rabbits. So, meron na rin siyang validated FCA na beneficiary. So, ito namang Inspire, under Inspire. So, ngayong 2024, nabanggit ko nga kanina, from 2022 to 2023 is nakapokus ang livestock program DA4 is sa pag-establish ng biosecured and climate control finisher operation facility. Pero ngayong 2024 is minodified na yung Inspire. So, ang establishment naman ngayon is swine production farm, kung saan magpo-focus naman ng programa para sa pag-procure ng mga breeder. Next. Under PAEP pa rin ito yung mga equipment na dinidistribute ng livestock program for the year 2024. So, meron kaming nakatarget na 12 units of liquid nitrogen tank, and as of today, 11 units na yung distributed at yung isa na lang yung for pick-up. Next. Another equipment or machinery na dinidistribute ng livestock program is yung 12 units of liquid nitrogen tank. Another equipment or machinery under PAEP is the procurement of 24 units of animal holding truck. So, ang target beneficiary namin dito is yung mga
inspired beneficiary namin na nakatanggap ng Biosecure and Climate Control Financial Operation Facility at nakapag-load ng mga previous years from 2022 to 2023. Next. So, itong sites lang naman ito, pinapakita lang dito yung mga naging accomplishment ng livestock program for the per semester. So, as of June 2024, ito yung ilan sa mga photo documentation ng distribution ng semen straws. Yan. Yan. Next. Ito naman yung artificial insemination sa large ruminant. So, meron tayo sa AI from General Trias Cavite and Magdalena Laguna. Ito is in coordination sa ating mga AI technicians from the province of Cavite and Laguna. So, meron din sa Teresa Rizal. So, yan. Then, Lokmad, Quezon, Buena Vista, Quezon, and San Francisco, Quezon. So, noong March 2024. Next. Yun lamang po ang mga programa and proyekto na ini-implement po ng livestock program DA4A sa Calabarzon. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ko pala ate to. Ate ako ng ate, mas matanda pa pala ako. Maraming salamat po Miss Diane Rose Alcala Abas. Talaga namang tunay na malaking tulong ito para sa ating mga naghahayupan, especially yung Inspire. Ay oo, talaga naman napakalaking proyekto nitong Inspire. Kaya naman kung kayo ay naghahayupan, nagbabackyard piggery, pakimembro na kayo sa iba pang mga kasamahan nyo na naghahayupan din. Oo, talagang tayo nakakasama dyan sa mga pagta-turnover pagdating sa Inspire. Di ba talaga namang minomonitor, binavalidate yan din ng mga taga-engineering natin. Yan, syempre nabanggit din ni Miss Diane ang isa sa pinakamatinding pinagdaanan natin ito. Kasabay ito halos nung pandemic, ng Taal. Ito nga ASF na sa ngayon naman ay patuloy na minomonitor, patuloy na pinagaganda pa yung sitwasyon nito nga ASF dito sa ating rehiyon. Kaya meron tayong mga tinatawag na zoning na may mga kulay pa yan, di ba? Zone progression, yan. Kaya lagi po din tayong makinig para malaman natin yung estado na ng kung ano na bang estado ng bayan natin pagdating sa ASF. Yan, syempre talagang mahirap pag hindi mo alam kung ano estado nyo na eh. Ay naku, lalo na yung walang label. Uy, nagkakahugutan na. Bago pa humaba ng humaba ito ay magbabalik ang aming programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon.
Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinakaimportanteng crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tinda. Po ay nakatutok sa programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon kung saan tayo ay magpo-promote ng isa na naman nating agri-product. Ayan, ano ba tong product natin, Kuya Bogs? Ayan, naka-flash na pala sa ating ito ay ang kape. Bakit ba tuwing magpapahinga tayo, tuwing may isip na malalim, malungkot, masaya, ewan ko bakit lagi tayo may hawak na kape? Kaya nga, hindi lang din umaga, pwede sa tanghali, pwede sa hapon. Kasi siguro, mas nakakapag-isip tayo kapag nagkakape kasi naiinitan yung ating lalamunan. Sabi nga nila kapag nag-iinit din yung ating brain. Nag-iinit ang brain? Mas nakakapag-isip tayo, di ba? Kaya minsan talaga, kahit nga iced coffee, pwede rin. Pampagising, talagang total na pampagising. Tsaka siguro isa na rin yung dahilan na habang may iniisip nagano ka, inhale, exhale. Iban mo yung kape pag mainit, sihigupin mo. Yan, diga? Wala tayong kape ngayon, Kuya Bogs. Naman pag-usapan. Baka naman kape bulihan yan ng ang brewed coffee ng Rojas Estate Multipurpose Cooperative. Ito ngayon ang kanilang brewed coffee na kape bulihan. Ayan, nagkakahalaga lamang naman ng 165 pesos lang naman. Kaya bumili na kayo kung ako sa inyo. Mula sila sa San Antonio, Quezon. Uy, malapit lang pala. At ang sila may contact number na 0939-910-48329. Isa pa, 0939-104-8329. Yan, talaga namang napakasarap magkape. Lalo na ngayong maulan. Oo, at saka ang masarap yung nagkakape na alam mong direkta kang bibili sa mga magsasaka dahil nagkakape ka na, nakakatulong ka pa sa mga magsasaka, di ba? Yan ang kape na humahawak ng kaluluwa. Iyon. Napakatindi naman ito. Ito ang kape bulihan. Kaya naman, mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok
ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang ay ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbap ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Fair Rice Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang ating segment na Agri-Storya. Yan, isa ito sa mga paboritong segment
dito sa ating programa sapagkat dito ay masasaksihan natin ang mga success stories ng ating mga magsasaka. Hindi lang siya basta success, talaga namang nakaka-inspire. Parang MMK, Kuya. Uyo, parang medyo ganun na nga din. Mamaya may pamagat din kayong makikita pag o makikinig, di ba? Parang magandang magpa-contest tayo ng ganun. Ano magandang title? Ayan, parang maganda yun. Ano magandang title ng ating agri-storya. Pero ngayon ay special din yung ating malalaman na istorya dahil sila ay nagpo-promote ng pagsasakang organiko. Yan, sila nga ay noong una, hindi naman sila ganun ka-expose dito sa pagsasaka. Pero talaga namang sinubok ng tadhana ang isa sa ating mga farmer na si Ginang Alicia Baldoria. Kaya naman kung ano ang kanyang istorya, alamin po natin. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Sa ating pagtanda ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga pagkain na ipinagbabawal para sa kalusugan. Ito ang naging inspirasyon ng samahan ng magsasakang Tayabasin sa Yamang Organiko o mas kilala rin bilang Sama Tayo sa pagsusulong ng organikong pagsasaka para sa kapakanan ng pamilya at ng kalikasan. Tinawag kami ng pagkakataon at dito kami napunta sa pagtatanim. Sa tingin ko po ay ito talaga yung tadhana namin sa mundong ito, kaming mag-asawa. Dahil nag-organic, practice po talaga kami. Intended talaga sa pamilya kasi ang totoo po talaga ang nag-inspire sa amin para gawin ito ay yung kondisyon ng asawa ko. Na-diagnose po siya ng diabetes noong 2014 at ang sabi po ng doktor niya may 2 klase lang na pwede namin gawin para ma-regulate yung kanyang blood sugar. Ang una, bibili kami ng synthetic na gamot. Ang pangalawa, ang sabi niya, kung kayo'y may linang, ay magtanim na lang kayo ng inyong sariling pagkain. Si Alicia na tumatayong pangulo ang unang nagsulong ng organikong pagsasaka sa kanilang barangay. Hindi naging madali ang unang hakbang, kaya halos dumating sila sa yugto ng pagsuko. Dahil sa mga pagsubok at kakulangan sa kanilang kinikita. Dahil po hindi talaga ako magsasaka, ang una ko pong naisip gawin ay i-organize ang mga kananayan po dito sa aming barangay. So nagkaroon po kami ng asosasyon at tinawag naming Ilayang Bukal Organic Farmers Association. Habang nagsisimula po kami bilang asosasyon, napakaraming hamon ng organikong pagsasaka. Una-una na po doon ay yung peste kung paano siya malilimitahan. Mahal din po ang mga fertilizer, mga inputs, mga binhi. At wala po kaming proper training. Dumating po sa punto talaga na parang gusto na rin naming sumuko dahil siyempre ang una at higit sa lahat na gusto ng mga kasama kong mga magulang ay yung kumita at hindi namin yan magawa. Bago pa man tuluyang mawala ng pag-asa sina Alicia ay naipakilala sa kanila ng lokal na pamahalaan ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Dito ay kanilang nasaksihan ang abot kamay na mga tulong at suporta upang mas mapaunlad pa ang advokasya sa organikong pagsasaka. Nalaman ng LGU namin na meron pala kaming asosasyon at sila yung nagsabi sa amin na pumunta kami sa Laguna na nagbibigay po ng intervention doon ng Department of Agriculture. At yun, nabuksan ng aming kaisipan na may mga tulong pala unang-una po doon sa mga trainings na kailangan namin. Sila yung pupunta dito para bigyan kami ng trainings. At libre pa. Pangalawa po, sila rin pala yung magbibigay ng mga interventions na kinakailangan namin para kami magpatuloy. Nagkaroon po kami ng greenhouse. Ito pong wind pump na ito ay intended rin para po sa irrigation ng aming tanim. Nagkaroon po kami ng shredder machine para makapag-produce kami ng sarili naming pataba. Yung mga garden tools na sa halip na bilhin namin, napoprovide na rin po sa amin ng DA. Mesh net, mga drums, wood vinegar chamber, multi-tiller, knapsack sprayer, mga buto, molasses, UV plastic, drums. Malaking bagay din po yung sa market. May mga produce po kami, sila yung nagko-connect po sa amin sa mga mamimili. At kauli-ulihan po na naibigay sa amin ng DA
ay yung livelihood program. Kaya naman po hindi namin nilimitahan doon sa samahan namin dito. At nag-reach out na rin po kami sa buong Tayabas kasi ang Tayabas po ay may organic locality zone na nagsimula ng 2008 pa. At ngayon nga po ay amin po binabalangkas yung pag-i-institutionalize ng organic locality zone ng Tayabas batay sa bagong batas, ang 11511. At ang kagandahan po, nabuo ngayon ang Sama Tayo or ang samahan ng magsasaka sa Tayabas, Tayamang Organiko. Nagsimula po sa 15 magsasaka, ngayon po ay nasa 29, pero dahil po ngayon ay nasa proseso kami ng certification ng Participatory Guarantee System, marami po ngayon ang gustong sumali na sa Sama Tayo para na rin sa pagpapasertipika ng kanilang mga produkto. Sa layunin ng Sama Tayo na makapag-supply ng mga organikong produkto, hindi lamang sa lungsod ng Tayabas, kundi sa buong probinsya ng Quezon, ay nakapagsulong sila ng sariling proyekto. Sa tulong ng DA ay nasa proseso na rin sila ng pagpapasailalim ng Participatory Guarantee System, kung kaya't mas dumarami ang nagnanais ngayon na sumali sa kanilang samahan. Meron po kaming nakaambang project, ang Farm to Tray project, na meron po kaming pilot run na isang ospital sa Candelaria upang masupplyan namin ng mga organic na produkto. At kapag po ito naging matagumpay, ang target po namin ay mag-supply sa buong Quezon province. Meron na po kaming 30 hectares mahigit na sinasaka. Kapag po tag-init, nagtatanim kami ng mga pinakbet na gulay. Pag mo naman po tag-ulan, tinatanim namin yung mga nababagay sa tag-ulan katulad ng lettuce o ibang leafy vegetables. Ang kagandahan lang po, ang aming mga members na magsasaka ay may mga fruit-bearing trees din, kaya hindi rin kami nauubusan ng mga prutas na naaakma sa panahon. Nagsisimula po kami ngayon, kung sabagay dati pa rin po, yung mga indigenous plants po. Kasi alam nyo naman po, sagot sa climate change, ang ating mga katutubong gulay at halaman, umulan man at umaraw, bumagyo man, sila po yung resilient talaga at sila talaga yung napakagandang itanim. Ito po talaga ang totoong masustansya. Sa kanilang pagtsatsaga ay unti-unting tumaas ang produksyon ng Sama Tayo at nakapagpundar sila ng iba pang pangangailangan sa pagpoproseso na nagbigay lakas pa sa mga miyembro. Ayun nga po, hindi kami tumigil. Hindi kami huminto at patuloy namin tong ginawa. Ngayon po nako-cover na ng kita namin ang pagpasweldo sa kanila at humihigit pa po doon yung aming kinikita. Nakakapag-provide na po kami sa mga pag-process products namin na sustain na po ng aming production ng organic na produce. Kaya kung dati po ay maliit yung aming kinikita, palagay ko lumaki po siya ng higit pa sa 100%. Kung puso po ang pasasalamat ng Sama Tayo sa Department of Agriculture dahil sa tulong ng DA, malaking production ang aming inaay o ang aming gustong mangyari para hindi lang po ang komunidad, pati na rin po ang buong Tayabas at ang buong Quezon at sa kalaun-launan po ang buong Pilipinas. Magkaroon po kami ng pagkakataon para lalo naming mahikayat ang mga magsasaka na mag-practice ng organic kasi kung gusto po namin na ligtas at sapat na kinakain ng aming pamilya, bakit hindi po ang kabuuan ng aming komunidad at ang kabuuan ng aming bayan at ang kabuuan ng Pilipinas at maging ligtas, sapat ang kinakain ng lahat. Okay, so At yan ang istorya ni Ginang Alicia Valdoria at ng kanilang samahang Sama Tayo. Napaganda naman ng pangalan. Isang Sama sign Tayo. na magsama-sama na tayo. Yan naman lagi ang pinopromote natin dito sa Department of Agriculture, ang magsama-sama. Kasi mas madaling tumulong kung sama-sama na, kung nakagrupo na. Yan, speaking of tumulong, naalala ko yung kanilang proyekto na talaga namang sana'y magtuloy-tuloy na yung kanilang pagpaproduce nga ng mga pagkain para sa mga ospital, di ba? Oo. Hindi mo alaman kung ano ba to, kung destiny ba o calling ba na parang medyo unang-una mabigat na kasi kailangan magkasakit pa nung mister ni Ma'am Alicia bago pa sila pumunta doon sa pag-organikong pagsasaka. Pero tayo naman habang maaga pa ay umpisahan na nating alamin kung ano ba yung kinakain natin at mag-umpisa na rin tayong kumain ng healthy.
Ayan, napakahalaga na alam natin kung ano yung mga kinakain natin. Sabi nga nila, mas prone talaga sa sakit yung mga kain ng kain kaysa sa mga hindi masyadong kumakain. Aray. Oo ba yun? Hindi ako kasi kain din ako ng kain. Masarap kasi kumain. Ayan, kaya nga mag-iingat tayo sa ating mga kinakain. Kaya naman, suportahan natin yung mga nagpo-pursue nitong organic agriculture, di ba? Yan, tama ka dyan, partner. Kaya naman marami pa tayong istorya at kaalamang matututunan sa pagbabalik ng ating programang Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-1117-423. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Gusto niyo bang mas pakinabangan pa ang inyong lupang taniman at mas palakihin ang inyong kita? Subukan ng intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan kung saan pinagsasabay ang dalawa o higit pang klase ng pananim sa isang pitak ng lupa. Ilan sa mga bentahe ng intercropping ay dagdag na kita, sulit na paggamit ng lupa, mas matibay laban sa hangin at mga peste, tipid sa fertilizer, at masaganang ekolohiya ng sakahan. Kaya naman, huwag nang hintayin matapos pa ang anihan bago magtanim ulit. Mahirap kayang maghintay, tapos yung hinihintay mo, may hinihintay palang iba. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa intercropping, magmensahe sa Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa isang oras ng makabuluhang huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Yan, abangan po muli ang mga susunod na huntahan natin tuwing araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sabayan pa rin po tayong mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Nating Laguna, 102.5 FM Bondok, Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. Yan, at syempre mapapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po yung likod, Box de Chavez. At ako naman po si Agri Daldal Agri Dani, at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman lagit-laging tumutok sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.